So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon guys, sa pagkakapiyansa, pagkakalaya ni Leila de Lima, although going through pa naman yung pangatlo niyang kaso pero pinayagan na siyang mag-bail, itong mga alipores ni Kadigungan, mga minions niya, mga apologists niya, ang sinisisi si Pangulong PBBM. Na kesyo daw talagang pinapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang literal na may bagahe siya kasi pinanigan niya itong si Leila de Lima. Abay kung hindi ba naman mga gago. Guys, Supreme Court ho ang nag-decide sa kaso ni Leila de Lima. Hindi ho si Pangulong PBBM. Hindi ho nangialam ang administrasyon. Kasi sabi nga ni Pangulong PBBM, our justice system is working. Walang pinapanigan. Hindi katulad dito kay Kadigungan na literal na manipulative. Kung ano yung gusto niya, yun dapat yung nasusunod. Binabuyo ni Digong ang justice system. Hindi naman ho ganun si Pangulong PBBM. Let the court decide. So ngayon guys, nagpasalamat ho si Leila de Lima sa ating administration. So, ito yung balita. Nakakitaan niya ng pag-asa si dating Senator Leila de Lima na makamit niya ang hustisya nang pumasok ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kasi guys, nung presidente, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talagang literal na malabong makalaya itong si Leila de Lima kasi napaka-manipulative person ni Kadigungan when it terms sa mga kritiko niya. Tingnan niyo si Antonio Trillanes. Ginawa niya ng fake news. Ano sabi niya? Si Antonio Trillanes daw ang nagbenta ng Spratly Island sa West Philippine Sea doon sa China. And it turns out na nung kinasuhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, itong si Trillanes, dinismiss ang kaso, binasura. Ito guys, papakita ko sa inyo. Para meron tayong kahit papano small knowledge about sa ginawa pambababoy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa justice system ng bansang Pilipinas. Yan o. Ombudsman Junks Treason, espionage case against ex-Pinoy, Trillanes. Kasi yung kwento dito guys, ginawa niya ng kwento si Trillanes kasi si Trillanes binatiko sa war on drugs itong si Duterte. So as a return, ginantihan niya at ang ganti niya ipakulong si Trillanes. Diba? Itong yung nangyari oh. Duterte critics arrested as darkness and evil prevail in the Philippines. So, ang dami namang mga putang inang tanga ang naniwala dito. Kahit nga ako guys, naniwala ako dito na ubod ng sama itong si Trillanes. Ubod ng sinungaling. Pero lahat naman ng sinasabi ni Trillanes noon, nagkakatotoo ngayon. For example, ito. Sabi niya, Trillanes to Duterte, nobody stopping you from sending Philippine ships to Scarborough Shoal. Nung nag-send ho ng warship si Pangulong PBBM sa Scarborough Shoal, may naghadlang ba? Wala. Ang ginawa ng China ito. China drives away Philippine Navy gunboat near Scarborough Shoal. And binatikos din ni Trillanes itong bank account ni Duterte. Ngayon guys, nagpakita ng salin si Duterte? Wala. So ganun ho si Duterte nung panahon niya. Napaka-manipulative person niya at binaboy niya talaga ang justice system. So wala talagang kalayaan si de Lima nung time ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, yung nangyari sa kanya is a set of frame up. Politically motivated. Pinagtulungan siya ni Bato. Etong si Bato nga, ang ginawa niya, pinatahimik niya yung mga nasa presinto. Sige, magsalita lang kayo or else, 'di ba, gumanon siya. Si Aguirre, si Go, at ito yung pinaka-spot, si Digong. So ngayon, nagpasalamat ho si Leila de Lima. Guys, it is a court decision. Huwag niyo ako sisihin kung medyo subjective ako dito kay Leila de Lima kasi let the court decide. So kung si Pangulong PBBM nga nung panahon ng eleksyon, yun yung binabangga natin sa mga opinionated na ginagawa ng mga dilawan, bakit magiging double standard ako kay Leila de Lima? So ang akin lang naman dito, ayokong maging double standard. Kung pinanigan ng Korte Suprema si Leila de Lima, maniniwala ako. Kagaya ng paniniwala ko sa pagpanig ng Korte Suprema dito kay Pangulong PBBM. Anyway, sabi niya dito, malabo kasi makalaya siya nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte dahil ang kanyang prosecution ay project ng dating Pangulo. Ito yung sabi ni Leila de Lima. Tama yan na sinabi na pinakita ngayon na we have working system.
Kasi matagal na namin hinihintay yan. You know, when the Marcos administration came, there was some hope, at least in my case, that justice will happen. Kasi nga, I was already knew that while the former President Rodrigo Duterte was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So guys, ako, naniniwala naman ako dito kay Leila de Lima na siya ay nasasakdal. Kasi guys, sa kanyang first case, de Lima acquitted in a first of 3 drug case noong 2021 yan. Sino yung pangulo niyan? Si Duterte. Diba? Hindi sila nagsalita. Okay lang. Samantalang nung na-absuelto si de Lima sa kanyang second drug cases sa panahon ni Pangulong PBBM, ang binaktikos dito si Pangulong PBBM na kesyo daw, weak leader, spoiled brat, may bagay. Totoong nagkokokain kasi pinapanigan niya daw itong si Leila de Lima. Where in fact, we have a working justice system. So, let the court decide. Hindi ho pinakailaman ni Pangulong PBBM itong pagkakalaya ni Leila de Lima. Ang ginawa niya lang is binigyan niya ho ng spot. Diba? Hindi niya pinasakamay ang batas, hindi niya sinakamay ang power. So, hinayaan niya na gumana ang justice system and let the court decide kung ano yung magiging desisyon. So, hindi niya binaboy ang justice system, hindi siya manipulative person. So, ako, as a viewer naman sa mga eksenang ganap dito sa ating lipunan, bakit hindi ako maniniwala? Diba? Korte Suprema yan. And then, ngayon, sa pangatlo niyang kaso, pinayagan siya magpiyansa kasi nga, mahina yung ebidensya laban sa kanya. So, malaki nga yung pasasalamat dito ni Leila de Lima at talagang literal na alam ko sa darating na panahon, gaganti to kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkakasakdal sa kanya sa maling akusasyon. Sino ba naman ang putang inang hindi magagalit, guys? Diba? Kinulong ka. Wala ka namang kasalanan. Sino hindi magagalit sa part na yun ni Leila de Lima? Diba? Ipakulong ka na wala ka namang kasalanan. Ano yung magiging reaction mo after mo makalaya? Ito yung sabi ni Leila de Lima, guys. Panoodin natin. Ma'am, last question lang po for me. Yung Marcos administration po, sinasabi po nila paulit-ulit na the justice system is working in the Philippines. And in response to your latest legal victory, Justice Secretary Crispin Remulla, this is po yung statement niya. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the beginning, and that they are free to decide as they please, as they deem fit. Any reaction lang po sa statement po ni Justice Secretary? I actually thank the administration. For respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Ganun lang naman. As somebody said, the legitimacy of the judiciary lies in its independence. It's just like, the legitimacy of the government or the legitimacy of the executive department or of the government, the elected officials lie in the votes of the people. So judiciary, it's the independence. Without the independence of the judiciary, then we cannot say that the judiciary really has its legitimate standing in the scheme of things. So, tama yan na sinasabi na pinakita ngayon na we have a working system. Kasi matagal na nga namin hinihintay yan. When the Marcos administration came in, there was some hope, at least in my case, that justice will happen. And kasi nga, I always knew that while the former president was in power, I will not be set free because my persecution was his project. So how can I be set free during his term? So nung nagbago nga yung administrasyon, may pag-asa talaga. At umasa talaga ako ng umasa na makakamit ko yung hustisya at malalaman natin yung katotohanan about my innocence. But again, ayaw ko na muna dagdagan yung mga ganyang statement. Medyo nasobrahan na nga. Ang inyo pong So, sabi nga ni Leila de Lima, it is a complete vindication kung saan pagdating ng panahon,
Gusto niyang ipangalandakan sa buong mundo kung ano ho yung nangyari sa kanya, sino yung mga kasabwat, sino yung mga kasapi, sino yung mga pangalan na nagpakulong sa kanya. Gusto niyang ipangalandakan sa mundo ang nangyari sa kanya simulat sa una hanggang sa kanyang paglaya. Anyway, there's a hope, sabi nga ni Imelda Marcos, diba? Ni former First Lady Imelda Marcos, mas malawak ang langit kesa sa lupa. So anyway, good luck sa next journey mo, Leila de Lima. Although, hindi naman ako supporters ni Leila de Lima, guys, just to be clear. Hindi niya ako sympathizer, but then, I always remind all of you guys na it is a court decision. We must respect it. Diba? Wag nating, porket hindi natin siya gusto, magdo-double standard na tayo. Wag sana tayong ganon. Anyway, yun lamang ko, guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit tayo sa ating panibagong video.